Ito po yung magiging birthday ko, 43 years old, sa Friday. Ito yung pinaka nakakalungkot. Kasi ito yung kauna-unahang birthday ko na hindi ko nakasama yung anak ko. Nung last year, ang ganda-ganda ng cake na binigay niya sa akin. Sobrang ganda. Yun lang siya first time na sobrang ganda. Pero, tsaka meron pa siyang bouquet ng bulaklak. Sobrang ganda binigay niya sa akin. Yung pala, yun ang pinaka-pinali. Pagka may okasyon, natatamad na ako mag-celebrate. Kasi wala na yung anak ko. Ay, naalala ko lang. Ano ka dito? Diyan yung mister ko. Naalala ko lang nung last year eh. Ang ganda-ganda ng bigay na cake sa akin ni Joelyn. Natatanda mo yun? Sobrang ganda. Yung may 42. May sunflower po. Tapos may bouquet pa na sunflower. Di ba yun ang parang pinakamagandang bigay niya sa akin? Tapos binigyan pa ako, may mga balon-balon pa. Tapos Nagulat ako, sabi ko, anak, sobra naman to, ang ganda nito. Tapos, ang laki pa ng bouquet ng bulaklak. Yung po pala, yun ay pinaka-pinali, kaya pala, saka sobrang marami ganda. siyang ginawang nagulat tayo na. Yung iba nakakakwentuhan ko, may sakit yung anak. Parang wala nang pag-asa, yung parang inalagaan ng matagal. Parang iniisip nila na ang gando na lang talaga yun. Parang ganon. Pero nung nawala yung tao, nasaktan pa rin sila. Eh ano pa po yun sa amin? Binigla po kami. Pinagalitan ko pa ngayon, anak, baka may hika ka na. Kasi hindi ko naman alam yung nangyayari sa kanya. Sabi ko, sama ka na sama sa boyfriend mong may hika. Yan, may hika ka na rin. Wala po akong alam-alam. Yung pala yung malala na po pala. Naalala ko lang yung birthday ko nung last year, 2023. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng cake. Nagluluto ako noon. Tapos inupresa niya ako sa kusina. May dala siyang cake. Ang ganda-ganda. Ipopost ko po yun. At May saka picture yung... ka nun. Oo, may Saka picture rin video. ako. May video din. Naalala ko lang po bigla. Magbe-birthday ako. Ito yung first time na birthday ko na wala na si Joey. Kaya tamad na tamad ako mag-celebrate. Magsisimba lang po kami. Pero mag-iwan ako ng pagkain para sa staff.
Sa August 9, Friday, hindi ko alam kung magiging masaya ako. Lalo na kapag ka may okasyon. Kasi nung huling-huling birthday ko, napakaganda. Ipapakita ko po sa inyo. Napakaganda ng binigay sa akin ng cake ni Joelyn. Nung last year, ang ganda-ganda ng cake. Sinurprise niya po ako kasi kada may okasyon, kahit walang sabi-sabi, magugulat ka na lang, kakanta na lang po yan. May dalang regalo, may dalang cake. Parang ito yung kauna-unahang birthday ko na wala na yung anak ko. Kaya parang, kapikaan ko parang hindi ako magiging masaya. Kaya, bibili na lang po ako ng order. Order na lang ako sa mag-iiwan ako ng pagkain dito para sa mga staff. Tapos isimba na lang kami sa Manawag kasi parang hindi ko rin feel. Parang pag may okasyon, hindi ko feel na mag-celebrate. Dati lagi ako nagpapainom, kantahan kami. Wala po lahat po yun. Wala yung anak ko. Wala na akong ganang mag-ganon. Wala celebrate. Ang birthday ko, pinakamasaya nung last year. Ang ganda-ganda ng cake na binigay sa akin ng anak ko. Tapos inanuhan niya ako ng celebration, yung happy birthday. May mga balloon. Nung last year ang pinaka-ingrande. Makita niyo yung post ko. Ipopost ko ulit yun. Yun ang pinaka-ingrande na binigay po niya sa akin. Parang yun naalala ko. Kaya pala ganun kaganda. Kasi yun na yung last. Yung iba, may sakit ng matagal inalagaan. Parang yung ending, alam mo na yung magiging resulta na parang hanggang doon na lang. Pero nasasaktan pa rin sila, iyak na lang iyak yung mga nakakausap ko. Ano pa yun sa akin, binigla ako, wala akong alam. Pinagalitan ko pa nga po yun, sabi ko, kasi yung boyfriend mo may hika, baka nahawahan ka na ng hika kasi wala talaga po akong alam. Kaya parang sobrang sakit nga yung birthday ko. Ito yung parang napakalungkot. Miss ko na yung anak ko.